Huling gulong na to, napapaltan ko. Swap ko yung from summer tires to winter tires. Bago ko isara o ilagay ang winter tires dito, gusto ko ipakita sa inyo na makita siya, no? Inisprayan ko ng anti rust itong crown. Papakita ko sa inyo mamaya. Pero ito yung mga, kapag narito na kayo, dahil sa tinanggal nyo na yung gulong, inspeksyonin nyo na rin, may kinahabit na inspeksyonin nyo mga nandito na hindi nyo typical na nakikita kung may gulong, tulad ng yung brake lines. Tingnan nyo kung may unusual na leak at imbestigahan nyo kung tingin nyo meron. Yan, hindi leak yan. Ito yung inisprayan ko nga nung crown lubricant ko. Kaya titingnan nyo dito yung bushing, yung boot. Yung boot, make sure na walang crack. Yung mga pretty much tuyo dito, kaya magandang senyalis yun. Hindi nyo kailangan na inspection ng maayos, basta yung decente lang, dahil nga nandito na kayo. At titignan nyo na rin kung yung kapal ng inyong brake pads. Nakikita ninyo yung brake pads dito. Sure kung kita dito sa, hindi nagpo-focus tong aking DJI ko yata na action camera, hindi nagpo-focus unless palitan yung lente. Ayan, may konti pa siya, mas makapal doon sa front kaysa dito. Siguro isang taon pa to, okay pa. Inspectionin natin ulit in 6 months sa spring na to. Nakita nyo yung rotor, baka pwede na rin palitan yung rotor sa susunod na taon, dahil nandun na siya sa pinapakita niya yung kanyang edad. Ito rin, make sure na lagyan nyo, bahira nyo to ng anti-seize. Doesn't matter kung copper or silver na anti-seize, pero silver lang ginagamit ko dito. Pang yung mga talagang yung init, parang sa tambucho, doon nyo gagamitin yung copper. Pero pag dito, silver is fine. Alright? Kita nyo dito na babahiran ko pa to. Hindi ko na ipapakita sa inyo, nasa mga ibang videos ko na yun lagyan ko para sa susunod na pagtanggal nyo ng gulong, mag-swap kayo, hindi kayo mahirapan, hindi nakadikit na parang new weld, di ba? Dahil dito lumalapat ang inyong rim dito sa rotor na to, at kapag dumami ang kalawang at kinalawang sila, at mahirap na talaga tanggalin. Kaya ayan kaibigan, konting inspection lang. Again, make sure na safety first. Alright, you can get away with a one floor jack, pero don't risk it, dahil maminsanan lang kayo ay mag-injure kayo, or worse, hindi nyo gusto mangyari yun. Isa pa ay imagine nyo kung magbumigay yan, bumagsak to, di sira yung rotor nyo, di ba? At paring maapektuhan pa yung mga brake lines ninyo. Kaya kumuha kayo ng extra protection. Yan, jack stand. Isa pa, make sure na merong angkla yung inyong gulong. Dalawa yan. Kapag bubuksan ninyo itong kabila, salungat sa harap, doon nyo kaangklahan. Pareho may angkla yung sa akin para sigurado na mabuti na yung safe, di ba? Ito ang aking ginagamit sa aking mga pagsaswap ng tires. Nandiyan yung aking itong Crown Vic, sabi ko sa inyo, Crown Vic yung aking crown. Itong rust protection lubricant, ito max strength, napakaganda niyan. Syempre kailangan natin ito. Huwag kayong mahiya na gamitin ito, talagang itodo yung spray para matanggal yung mga after na kuskusin niyo yung mga kalawang, di ba? Kaya mabuti to. Pag-ipunan ninyo, kaibigan, pag-ipunan ninyo yung mga ganitong tools para mapadali ang buhay nyo. Hindi ako basta-basta nagkaroon nito, pinag-ipunan ko yan, at nag-umpisa ako simple lang, kaya huwag nyong isipin na madali ito para sa akin. Steel brush, kailangan nyo yan. Nawalan ako ng battery, hindi ko na magamit itong aking
wala ng battery itong aking floodlight. Napakaganda nito. Ito sabi kong anti-seize. Alright, watch that. Pag may nag-sale, kunin nyo. Sila ang kailangan nyo, lifetime na yan siguro, unless mag-run ka ng negosyo. Kakailanganin nyo ng ilang botelya yan. Pero kay-even yung shop, matagal bago maubos yan. Syempre shop towel, makatulong ito. Tingin nyo may kamahalan yan, pero in the long run malaking bagay yan dahil matibay ito. At yung iba nagagamit ko pa ng paulit-ulit. Basta huwag nyo gagamitin sa paglilinis ng bintana dahil madumi na yan. Maliit na maso, itong sa mga paborito kong maso. Okay, itong mallet. Ito yung mga tornilyo ko. Ito itakip nito. Tapos na ako itong gumamit. Ay kaibigan, yun lang. At of course yung ating torque wrench, wag na wag ito ibabagsak. Sensitibo to. Kung ito torque nyo ang isang bagay, make sure dito nyo lang hawak. Huwag nyo hawakan dito or sa gitna. Alright, supportahan nyo ng kamay nyo yung dulo ron sakaling mag-slip at hindi mababarog sa semento. Dahil kaibigan, ito ay sensitibo. Okay? At hawakan nyo dito. Ito lang ibaba nyo. Okay? Hawakan nyo ng isang kamay. Anong ganito? Isang kamay. Yan. Huwag nyo hawakan sa iba pa. Supportahan nyo lang ito ng inyong kaliwang kamay o yung isa nyong kamay para kung sakali mag-slip, hindi mababarog. Dahil once na mabagsak ito, may chance na hindi na to accurate at you need to recalibrate that. Kaya ingatan nyo to, mga tools na magsasalba sa inyo at makakatulong ng malaki. Alright, yun na kaibigan. At tapusin ko na to nang makauwi na ako, makapasok na ako at meron akong mga pinakbit ng ulam namin uli ngayon. Abay, kahapon ay pinakbit na naman. Kanyang tanghali pinakbit na naman ako. Kaya I think may lang ulam pa si Mrs. T. Yeah, kaibigan, sandali. Kaibigan, hanggang sa muli, padayon.